Pinalibutan, binunggo at binombang water cannons. Ito ang pinakabagong insidente ng pangaharas at panggigipit na kinaharap ng barko ng Pilipinas mula sa Chinese Maritime Forces nitong linggo, ika-25 ng Agosto. Ang pinakabagong biktima ng insidenteng ito ay ang BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na magsasagawa dapat ng humanitarian mission sa Escoda Shoal nang harangin at gitgitin ng mga barko ng Chinese Coast Guards. Batay sa mga ulat tungkol sa insidente, bandang 1:46 ng hapon nitong linggo, unang inatake ng isang CCG ship ang port side ng BFAR vessel gamit ang water cannons, ngunit hindi direktang tinamaan ng Datu Sanday. Pasado 2:00 naman ng hapon nang bungguin ng ikalawang CCG vessel ang BRP Datu Sanday at kalaunan ay binangga na rin ng naunang CCG ship habang patuloy pa rin ang pagbomba ng water cannons sa port at starboard side ng PH flagged ship. Bukod sa dalawang naunang CCG ships, may 6 umano na iba pang barko ng Chinese Maritime Forces ang pumalibot sa barko ng BFAR at inatake ito ng water cannons. Ayon kay spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela, sa kabuuan, 8 Chinese Maritime Forces ang pinagtulungang gitgitin at atakihin ang barko ng BFAR bukod pa sa isang People's Liberation Army Navy na namataang malapit sa vessel ng Pilipinas. Kasunod ng insidente na apektuhan ng communication at navigational equipment ng BRP Datu Sanday at hindi na nakatuloy pa para isagawa ang humanitarian mission sa Escoda Shoal. Samantala, sa ulat naman ng China, ang insidenteng ito ay bilang aksyon nila sa umano'y iligal na pagpasok ng barko ng Pilipinas sa mga dagat na sakop ng kanilang teritoryo at na ang kanilang naging pagresponde ay naaayon sa batas. Kinondena naman ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pangaharas at panggigipit na ito sa barko ng BFAR at muling nanindigan na ang Escoda Shoal at ang Hasa-Hasa Shoal kung saan nangyari ang insidente ay sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nanawagan ito sa China na tigilan na ang mga ganitong aksyon na nakasisira sa kapayapaan at seguridad na mayroon sa rehiyon. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.